Wala na kukontrahan hanggang to the highest level na nakakalurky talaga. Ang Christian Ang iko'y alam, balahura, walang suba, tambalo na pampagana, nakakalurky talaga. Ang Christian Ang iko'y alam, balahura, walang suba, tambalo na pampagana. Kung di ka masaya, dahil nalulungan, kahit walang pera, ikaw ay sasaya sa aming kanta. Nakakalurky talaga. Ang Christian Ang iko'y alam, balahura, walang suba, tambalo na pampagana. Mr. and Miss DJ. Magandang umaga. Kami po ang babaeng mahilig magbaliktaran mula 6 to 9. Ako po si Rica Hera. Ako po si Missy Hista, Mr. Rica Missy. We are the best of friends. Mapapakinggan po sa 101.1 Yes FM. Kung ganda lang sana ng radyo ang buhay laging, Hayaha! mapapakinggan din po sa DZRH 666 sa aming segment na Anggulo ng Balita. At And of syempre, course, nandito tayo ngayon sa Tambalan sa DZRH. Tayo muna ang hahalili, of course, sa tambalan ni Cole Yala at Chris Chuper. Oo, kasi nagsasampay pa sila ngayon. Sana wag po kayong mawili, ha? Ang topic natin ngayon, Missy, okay lang bang makipagrelasyon sa isang hiwalay sa asawa? Pero, Hindi pa ano? ooh, Medyo mainit-init to, ha? Nako. mainit. At Summer ang ating, na summer. ang ating guest, Candidates of Miss Philippines Earth. kaya pala nag-ready ka ngayon. Tama. Woo! Grabe, ha? Ayoko ma-outshine. Nako, pag tinanong ka, Missy, ano ba to? Pag tinanong ka, Missy, Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka sanay? Oo nga eh. Tingnan mo ako pang TV, Hindi talagang kasi- project. Hindi, mabigat kasi ako. Hindi, pag tinanong ka, kaliwa, Ano? Miss Earth, di ba? Pag tinanong ka, Miss candidate number 1, Miss Hista, ang tanong sa'yo, kung meron kang ganda, Yes. meron nga ba? Sagutin mo yan. Thank you very much for that wonderful question coming from not so wonderful Wow! person. Naya naman ako. Naya naman ako, di ba? I believe. Wow, mga sagutang bakla yan. Bagay na bagay. Correct, abangan niyo po yung sagot ng ating mga candidates. At syempre, again, ako po si Rica Hera. Ako mo si Missy Hista. Magbabalik po tayo. Ito po ang Tambalan sa DZRH. DJ. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama niyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. Ang saya pag nandyan kayo. Mr. and Miss DJ. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama niyo kami buong araw magdamagan. And welcome back sa ating tambalan sa DZRH. Kasama niyo pa rin po ako po si Missy Hista. Ako po si Rica Hera. Miss Rica Missy. We are the best of friends. Again, ating topic for today, Missy. Okay lang bang makipagrelasyon sa isang hiwalay sa asawa pero Hindi pa annulled. O, Rika, diba? ikaw ang sumagot ng katanungan. Kanina inasar mo ko. Dahil inasar ako, sagutin mo! Yung kilikili mo. Ay, basa. Kinabahan kasi ako sa tanong. Baka mamaya dito ako mabuko. Oo, pero alam mo, dapat may kasunod dyan. Ano yun? Pero hindi pa annulled. Pero kung gusto mo si Dr. Agas, ay, okay lang. Please. Ang kate. Pwede ba hands off na? Wow. Taken ko na eh. Wow! Naya naman Markado ako. ko na. Pero, Markado ko na. seriously speaking, Nakaka-English ako. You do not Panindigan English mo me. yan. Hindi, joke lang Ano? lang naman. Pwede mo mag-Bisaya. kung ikaw halimbawa. Ako nga nagtanong sa'yo, tapos Hindi, ako halimbawa, lang- ikaw nagkaroon ka ng relasyon. Kasi sa ating dalawa, mas marami ka naging ex. Hoy, hindi! Diba? Diba? Woo! Oh, yan! Alam niyo po ba? Oh, yan! Sige. Maraming nagsasabi na hindi kami mag-aaway ni Missy sa lalaki. Hindi talaga. Bakit magkaiba kami ng taste? Ang taste niya, bata. Ang taste ko, Ako ka lang foreigner. mag-walk out. Hoy! Bumalik ka rito! Ano ba yun? At hindi lang yan. Hindi naman yun yung topic. Ayun nga eh. Ano nga? I-share nga lang Oh, natin. sharing. Tapos, meron pa tayong pinagkaiba. Ano? Yung mga taste ko po kasing edad ko. Si Missy, ang mga Oh. taste niya, mas bata. So, hindi ko taste yun. Sila ang may taste sa akin. Wow! Iba yun! At hindi lang Iba yun!
bata. Mas Meron pa mataba. Yan! Lahat ng jowa niya matataba. Uy, grabe ka makalahat. Tingnan mo ako, friend mo ako, mataba. Sabagay. Iba Diba? talaga ang tibok ng puso ko sa mga tulad Ay, mga mo. floppy. Oh. Yan, di ba? Ikaw mukhang poppy. Charot! Charot na. Joke lang. Ikaw naman. Ayos ka. masyado Fix ka yourself. naman. Fix myself. Yes, I will fix okay. myself. Sagutin mo yung tanong, yung topic. Ano ba ulit yung tanong na? Ako, Dinadivert depende. mo eh. Depende kasi I'll cross the bridge when I get there. Walang bridge. Walang bridge. I-cross mo na yung street. Oh, I'll cross Kahit the street. bawal tumawid. I'll cross the street when I get there. Oh. Ang arte neto. Sagutin mo nga muna. Sinagot ko na nga, paulit-ulit Hindi ka. ka pwedeng I'll cross the bridge. You should have your own point of view. Alam mo, nagkakagulo tayo eh. Ah, bakit? Tanungin na lang natin yung mga ano Sila na natin. nga lang, hayaan mo sila magkagulo. Yung mga guests natin for today. Okay. Yan. At syempre magpapakilala na po. Hello Isa-isa. po. Yan, di ba? Yan na. Tingnan Tatayo mo. pa ba? Miss, Patatayin mo natin. Miss, tingnan mo. Saan? Leveling. Pagdating dito, naligwak eh. Lumubog lang naman ng konti. Nagawa Hindi, na rin. aangat ulit. Hindi, dito natin simulan. Alam niyo po ba na pwede dapat kami sumali sa Miss Earth? Kaso nga lang, Overqualified. Dahil si Sorry. Missy ay... Kasi po, hindi pa tapos. Hindi nyo na po itatanong. Oo. Kaya kami overqualified. Si Missy ay... Overage. Hindi ka ay... Overweight. Kaya hindi. kami ay Correct. overqualified. Kaya, yun. So, mapagpakilala na kayo? Mhm. One Alright. by one. From, Start. Yan, sa tabi mo. From my left. Yan. I'm Liben Larissa Javier Basco from Sogod, Southern Leyte. Alright. Hi. Hello po. Titibo ako sa'yo eh. Alright. Welcome sa ating tambalan sa DZRH. And of course, Hello po, ako po si Gail Suzetiu and I'm from Calape, Bohol. Wow. Diyan po nakatira yung mga kamag-anak ako ko. yung tarsier. Joke lang. Madam? Hi, I'm Diana Maki from Cabanatuan City. Oh, parang kakaiba yung Parang ano niya, mestiza bis- siya, Oo no? nga. Ano pong lahi nyo? New Zealander po. Ah, Kiwi. so half-half? Yes, half Wow. Wow, half. Ikaw din ba half ka? Oo, half German, half Shepherd. Alam, meron ka, no? Okay, next. Next. Hi, I'm Sika Santos from Cainta Rizal. Yes, wow. Nag-LRT ka lang, no? Paano mo nalaman? Taga doon din ako. Ah, okay. Ako po, sikreto. Okay, kaya pala. Alright, next. Hello po sa mga magaganda nating host Ah, ngayong pwede ito umaga. maging DJ, Huwag no? kang nangunguto. Diretsuhin mo na. Hindi. Ano lang po ako taga. Prank ka lang ako. Alright. Ako po si Catherine Joy Flores Marine and I'm from Bago City. Baguio City. Bago City. Bingi. Where is now? Where is Baguio Yan. City? I always get that kind of question. Oh Bago my City, I don't God. know. You Where that- you English her. Okay. Bago City. Bago City is in Negros Occidental po. Ah, okay. Hindi niyo po alam. So, if you're new familiar. city. Yes, new Oh, city. So, in literally, English. it's a bagong city. Yeah. Parang ganun. Katabi po siya ng Bacolod. Alright. It's an obscure city. So Ano pa not sa lubong mo everybody- sa amin? Po? Oh, tingnan mo na, bingi Bingi ka rin. Sa Akala ko lang yung bingi. Gagastos kasi siya. Akala ko lang bingi rin siya. Oh, di ba? Mga yun mga Ano, level mo? Mga gaganda daw, bingi. Correct. Totoo Ano lang. yun ulit? Ano yun? Ano, bingi ka na rin. Bingi natin talaga. Ano siya na po? Alright, next. Hey, gorgeous ladies. Wow! Ano gusto ko Mistisa rin to. Oh, pakibabad mo Parang yung ka-level ko nga. Pakibabad yung camera sa kanya. Alright, hi. Okay. I'm Kimberly Sarial from the Financial Center of the Philippines, Makati. Wow! Yung isa nag-LRT, ito nag-ano lang to, Orange Jeep. From CCP hanggang Makati Makati. na yan. Alright, thank you. Hello, ladies. My name is Angelia Ong. I'm from your capital, Manila. Wow! My capital? How about Yes. their capital? Yes, it's also their capital. Oh, My asset story, naman. your history, ika nga. Wow! Akala ko, I'm from your liability. Accounting, bakit? Last mo na yan, ah. Alright, next. Hi everyone. Sorry. My name is Patricia Garcia and I'm from the Green City, Pasig City. Pasig. Where in Pasig? In the river. Ay, nag-ferry to. Nag-ferry to. LRT, yung isa, orange jeep, ito, Ferry. Yan. Alright. Kompleto na tayo. Next. Hello, everybody. Thank you for having us here. I'm Shanette De La Lamon. I'm from the historic resort city, de Lapu-Lapu City. Oh, alam mo yung Lapu-Lapu City? Yung kinakain ko? No. Isda pala yun. Ano Kasi yun? lansa mo. Sa Cebu. Makalansa ka naman. Oo. Grabe ka naman. Totoo ba ang chismis? Na ano? Na siya ang pumatay kay Maggie. Last mo na talaga yan, ah. Para komportable lang next. Diba? Next. Hello po. I am Monteres Minaling from Mandaue City, Cebu. Oh, Cebu din. Alam mo, pagka-Bisaya talaga. Pagka-Bisaya talaga, dahil maganda. Alam ko yun. Bisaya, bigla. Ako din, Bisaya din ako. And, of
course. Hi, good morning. I'm Paris Sada Galisinao from Pagadian City. Pagadian City. Pagadian Yes. City. And Hello, good morning. I am Aiko Rachel Karaan from Badian, Cebu. Badian, Cebu. Okay. And now, ito na, Rika. Handa na ba kayong sagutin ang ating topic? Alright. Yeah. Sino ang pabor na makipagrelasyon sa isang lalaking... Hiwalay sa asawa at hindi pa anong. Sino dito? Pabor. Pabor! Woo! Pabor! On this side. So obviously, sila yung hindi pabor. Okay. Why? Dito muna tayo sa pabor. Okay. Okay, pabor kami kasi as long as yung partner nung isang spouse, they no longer care anymore and naka-move on na or wala na talagang pakialam do sa partner nila, it's okay. It's okay naman to have a relationship with someone who has a spouse and who isn't annulled. So as long as the other the partner is willing to commit himself na asikasuhin later on, na i-annul yung marriage nila to be able to be with the person. Okay. Alright. Doon sa kabilang side naman, doon sa not in favor. Mga conservatives. Depende yun sa situation eh. Like, for example, if yung isang person, wala naman pala siyang balak makipag-annul, balak lang niya magkaroon ng affair with that person, syempre it's morally wrong, di ba? Especially, syempre, i-consider natin kung may anak yung may asawa na yun, masisira yung pamilya. It's morally wrong. It's Ikaw. I am physically wrong. Bakit ba? Okay, sino pa ang merong kanilang thoughts? Isiwalat ang thoughts Yan. nila. Yes. Pro po kami dito. Kasi po, we all know and we're all very aware that legit and very sacred yung marriage po, di po ba? Okay. But still, there are people who at the first time, they love each other, they care for each other, trust fully heartedly, but in the end, they end up not working. But because at the first pa lang, hindi ni sila nag-dig deeper yung totoong meaning ng marriage. Ako po, I'm 19 years old. I don't know everything about marriage, but I have witnessed things about marriage, especially with my parents, di ba? So, there are times talaga na pag hindi na talaga pwede, at yung mga bagay-bagay talaga na hindi na dapat ipaglaban kasi pareho na kayong nasasaktan. Ako, Kailangan niyo na malalim ang po. pinaghuhugutan. #hugot. Intindihan ko po yung mga bagay na yun. Experience. Kasi di po ba, hindi natin dapat pilitin yung isang bagay pag hindi na talaga pwede. Nako, kayo. May sinasabi sila. May bulong-bulungan doon, may umaalingas-ngas. Miss Bago, pwede ko bang sagutin yun? Yan! Sige! Kung okay lang. Debate po dito, di ba? Yes, oo. Ikaw na rin ang nagsabi na ang isang a marriage is sacred. So, naniniwala din ako na may mga bagay nga na hindi pwedeng pilitin. Hindi naman natin sinasabi na porket may asawa yung isang tao, hindi na pwede magkarelasyon. Pero kasi, pag mahal mo yung isang tao, ano ba naman maghantay ka ng konti para ma-annul kayo? Diba? Timing lang. Akala ko, hintay mo pamatay para kayo na. Hindi naman. Walang gasto sa annulment. Pwede ko pong sagutin Kumbaga, yun. respect. Kumbaga, if you really love a person, di ba, sabi nga nila, love is patient, love is kind, according to the Bible. So, I think naman, and I believe, na hindi na magiging mahirap ang mag-antay ng kahit konti for the annulment. If both parties naman, yung sinasabi mo nga na hindi naman na nila gustong pilitin, magiging mas madali ang annulment. Alright. Sa tingin Another ko. point of view muna sa kapartido nyo from that side. Kasi feeling ko may gusto kayong sabihin. Same po kasi yung napag-usapan namin kanina. So, Same ikaw ang with- speaker nila. Pero sa point po namin, pag may mahal ka, be sure na wala ka ibang nasasaktan. So, kaya antay kami. Kasi nga, dapat isipin mo rin kung may nasasaktan ba mga anak, pamilya ng ibang party. Ganun po. At syempre, ang iba pang ideas, ang mga thoughts pa ng ating mga candidates, of course, ng Miss Earth Philippines, ay matutunghayan natin mamaya sa pagbabalik ng Tambalan sa DZRH! DJ! Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama niyo kami buong araw magdamagan.
syempre, welcome back sa Tambalan sa DZRH. Ako po si Rica Hera. Ako po si Missy Hista. Mr. Rica Missy. We are the best of friends. At syempre, kasama rin natin yung mga candidates natin. Of Miss Philippines Earth na pabor sa ating topic na Okay lang bang makipagrelasyon sa isang hiwalay sa asawa pero hindi pa annulled? At nandito, of course, let me hear from Miss Kalape. Ayan. Hello po. Pabor po ako sa pakikipagrelasyon kahit hindi pa annulled kasi hiwalay na po ang mag-asawa. So, di ba, given na yon na hiwalay sila. So, kung hiwalay na po yung mag-asawa, it means na silang dalawa po ay they both know na hindi na po sila mag-work. Yung relationship nila is not working. So, bigyan na natin ng chance ang each other para maghanap po sila ng ibang tao na magmamahal sa kanila at magbibigay ng care at love na hindi po nila na-experience sa kanilang relationship. Parang mat lang. Oo naman. Trial and error to. Bakit ba? Sabi nga nila, dapat let's multiply. Oo, di ba? Love lang. Alright, next. Sino? Si Miss Cabanatuan. Cabanatuan. Sa akin, it's perfectly okay for me as long as both sides are not stepping on anyone. Yun, para sa akin okay lang because I'm a very open-minded person. We each have our own perspectives in life. Pero sa akin, it's okay for me. Wow, very open-minded open-minded. ako. Alin pa ang naka-open sa'yo? Bukod Lahat. Sa And of course, Miss Sogod Southern Lady. Alright. Opo, okay lang po sa akin na makipagrelasyon kasi sa relationship po, emotions po kasi yung binabasehan eh. Kaya okay lang po sa akin na ganun. Emotions. Basta mahal mo, go lang ng go. Yung abawa, parang kilala ko yan. Diba? And of course, Miss Kainta. Yes. Ako po, pabor ako. Kasi una sa lahat, kung hindi meant to be, wag mo nang pagpilitan. Kasi tadhana na yung mismong nagsasabi sa'yo. And if ever na may anak kayo, mas masasaktan sila kung nakikita nila ang pamilya na magkasama nga, pero hindi masaya. Mas masakit yun. So, kung hindi meant to be, wag kang makulit. Ganon. Ay, naku, at saka sabi niya tadhana. Oo. Naniniwala ka ba sa tadhana? Oo naman, no? Talaga? Pero di ako naniniwala sa forever. Joke Dahil lang. naniniwala ka na traffic na lang yata ang forever. Correct, oo. Miss Makati? You know, there are times that you think that marriage is the thing that determines that you are already meant for each other. But in fact, later on, you get to know each other that you are not really compatible with each other and decided to go on your separate ways. So, for me, as Miss Cabanatuan, I'm very open-minded. So, if in case yung partner ko is married, it's okay with me as long as na-clear na nila sa sarili nila na wala na talaga. They don't have feelings for each other anymore and both of them have moved on already. And of course, before jumping into a relationship, that guy should also, kailangan niya ipakita sa'yo, i-prove sa'yo that he's very willing to, of course, you cannot stay forever that way that there is a paper binding the two of them. So dapat you should secure yourself. You should be reassured that the guy will assure you na okay, sige, let's make this work. As long as I will aasikasuhin ko yung papers, but please don't leave me. I will do my very best na asikasuhin ko yung papers. And don't worry at wala namang masasaktan dun sa relationship natin. Ngayon, kanina narinig natin kanina si Miss Bago kanina dun sa first natin na conversation. Now, ang follow-up question ko. Correct. Nakapasok na ba kayo sa isang relasyon na katulad nga ng ating sitwasyon na nasa topic? Or meron kayong na ba? Or meron kayong friend or someone, you know, Ako diba, po, personally? Hindi po ako nakapasok dyan, of course. Pero I've witnessed such families who are getting those kinds of situations, those kinds of quagmires. Are they happy? No, actually. Well, it depends on the situation, di ba? There are families talaga who are really not working out because of those parents. Yung parents nila na they're not working out. And I've witnessed that.
I'm not gonna give any comment about issue lang. okay. Pero yung totoo lang po, alam ko yung feeling na ganun because I saw kids or children cry because they witnessed their parents fight all the time. So, para sa akin po kasi, totoo yun. Marriage is sacred. So, in the first place, why would you marry someone if you don't love him or her fully and if you're not ready? If you're not ready fully, because marriage is not a joke. I mean, it's the biggest stage of your life na dyan mo na ibubuhos lahat eh. If gusto mo talaga magpakasal. Kasi that's when two people unite. And para pa sa akin po talaga, things happen for a reason. God has purpose. And those mistakes na nangyayari sa mga taong hindi nag-work out is because we are human. We are bound to make mistakes. But still, through those mistakes, we have to make things right. And if it's not working na talaga, instead of adding another problem of a problem, you have to make a solution to it. Not just identify the problem, but understand it. So you can make a possible and exact answer to everything. All right. Additional info from Miss Macari. Since you're asking if we have personally experienced that kind of situation, well, someone close to me, well, in fact, she's a relative. She's my aunt. This May, she's going to get married. They've been together for more than 10 years already. For the reason that the guy is married and not yet annulled. But happily, things worked out for them. The guy, inasikaso niya yung papers. Kasi yung aunt ko, binigyan siya ng ultimatum eh. If you're not going to marry me, then we're through. Tsugi ka. Doon, tapos Lumayas inamin ka nung dito, guy, ganon. sabi nung guy na asikasuhin niya yung papers, he's going to annul now with his marriage. So now, they will be happily wedded this May. Taray, di ba? Also, Additional that ends question. Paano kung yung partner ninyo, meron siyang anak dun sa kanyang asawa? Will it change Mga your ano lang to, answer? ha? Hypothetical question. Oo. Yes. Ako po, hindi pa rin magbabago yung sagot ko kasi meron akong, actually, she's my best friend. Tas halos palagi ako nasa kanila. So, nakikita ko kung paano siya parang naging stressful emotionally. Parang hindi siya makafocus sa school niya. Kasi palagi niya nakikita yung parents niya, palagi nag-aaway. So, parang nung time na yun, parang bigla na lang siyang, parang napuno na siya. Sabi niya, kung hindi na kayo masaya, bakit magkasama pa rin kayo? So, parang nung time na yon, siguro na-open na rin yung minds nung parents nila na kung pag-aawayan pa rin natin to, parang wala pa rin. Kasi ayaw nyo naman, kung hindi na talaga ma-workout, yun nga, what's the point? Parang, mas masasaktan lang kayo kung pinagpipilitan nyo ang ayaw. So, ayun, parang ngayon, lumipat na yung friend ko, tsaka yung mom niya, sa isang place. Tapos yun, doon sila natahimik. Parang ganito yan, paano mo mapapakain ng isang taong busog na? Diba? Sige, explain mo yan. Ayoko, may sasabihin siya. Isa pa po, para po sa akin talaga, hindi po tayo ilalagay ng Diyos sa ganyang sitwasyon pag wala po siyang rason. Para po kasi sa akin, pag kahit na kinasal ka pa, kahit kinasal ka pa sa isang tao, may rason siya kung bakit hindi kayo mag-workout. Kung bakit, kahit nakasal kayo, kahit 5 pa yung anak nyo. For example, kahit na sobrang mahal nyo yung isa-isa, akala nyo fix na kayo. Akala nyo forever na talaga kayo. But still, gagawa talaga ang Diyos ng paraan kung hindi kayo pwede sa isa't isa. Ay, gusto ko sinabi niya. Ano ba sabi niya? Yung hindi That's kayo fate, actually. We make our own Correct. destinies, but that's fate and we can't control that. He has only the control. Sabi niya, yung Tagalog, hindi English siya. Bakit ito gusto ka English? Ang sabi niya, hindi kayo lalagay dyan ng Diyos. Kung hindi mo ka, Tama yun. Kung walang siyang rason. Yan. Parang lahat may solusyon. Everything happens for a reason. At may purpose ang lahat. Kasi, Si ate parang laging galit eh. Kasi I believe that pinaglalaban to everybody has a happy ending. Correct. Lahat tayo magiging masaya talaga. And on your part, yes. Yung sa tungkol po sa mga anak, it's the responsibility of the parents din po to explain to them na ganito na yung situation namin ng mommy mo, ng daddy mo, na hindi na kami nag-workout. Tapos, hindi din dapat biglain yung mga anak na meron na siyang bagong karelasyon. Kasi syempre, it's also, mag-a-adjust din yung bata eh, di ba? Kasi emotions yung ine-invest niya sa family niya. Kaya kailangan maging responsible din yung parents sa pag-e-explain. Yun lang po.
At napakinggan nga natin ang ating mga pro. Yan, sa ating topic na okay sila na makipagrelasyon. Correct. Diba? Sa isang hiwalay na asawa, kahit hindi pa ito annulled. Pero, Rika, we are yet to hear, of course, yung kabilang panig. Correct. Kaya nga naman, magbabalik pa po, of course, Missy Rika sa Tambalan sa DZRH. Nakikigulo, umeksena sa buhay-buhay. Ang saya pag nandyan kayo.